welcome back to my channel. So ngayon is kasama ko yung mga kaibigan ko, mga ate ko dito sa Korea. So ngayon is mag question and answer kami while drinking. Drinking. So number one question is kay ate Darian. How you meet your Korean oppa? Sa kaibigan, pinakilala. Yung friend ko dito, tapos yung boyfriend ng friend ko, umuwi ng Pinas kasama yung asawa ko. Ako, pinakalala sa amin ng pastor ko yung asawa ko na umuwi sa Pinas. Parang yung ang tawag doon? Yung sa may church, ganun di ba? Mas talaga maraming mga ganyan. Before maraming ganyan. Yun din yung mga kaibigan ko dun sa Pero Seoul. ngayon hindi na pwede. Di ba? Wala nang ganyan. Bawal na. Bawal. Like mga Kasi nga yung agency culture, din. mahirap. Mahirap talaga. Magkaiba. Yung sa akin naman is ibang-iba. Ano ba sa'yo? Sa hotel ka medyo. Sana all. Nagtira na agad sila! Kita niyo yung bata na to. Wait! Iba-iba yung story natin. Yung sa akin naman is nakilala kami sa restaurant. Kasi kumain sila doon. Kasi ako yung waitress. So, doon kami nakakilala. Tapos, sabi ko, nung kumakain siya, waitress ako, diba? So, sabi ng asawa ko, oh, bukas kunin mo yung number ng babae na yun. Parang ganun. Tapos, pagkabukas, pumunta, na yung kaibigan niya. Yung kaibigan niya, hindi siya. Tapos, nagmamap ako noon. Tapos, sabi ng kaibigan niya, manghingi daw yung number yung kaibigan ko, yung Koreano, kagabi na kumain kami. Ko nga, so ako naman yung hindi choose So, nabigay ako agad. Si Malante ka lang! Hindi, 17 pa ako noon. Pero, gusto ko matry kasi hindi pa ako naka-boyfriend. Defensive. Sa atin nga, 12, may anak na eh. Oh, Buntis na eh. Pero sa akin, 17 wala, hindi. Kasi nga, Sa Manila galing ako naman sa yun. province. Hindi kahit problem. Yung purpose ko talaga is pumunta sa Cebu is mag-save ng pera kasi gusto ko mag-continue ng pag-aaral. Nag-working student ka, ganun. Hindi, Oo. nag-stop talaga siya. Hindi pa siya student. While nag-work ako dun sa restaurant waitress, nag-aral ako ng TISDA. Second question is, ano yung nagugustuhan nyo sa asawa nyo? Akala ko malaman. Akala mo Hindi, ba? char. Joke lang. Siyempre, di mo naman maaano yun. Hindi, like, ano nagugustuhan mo sa face? Like, body? Pogi, ganun? kung sa pogi. Oh, pogi. Okay. Ako, gwapo din. Kasi gusto ko yung ilong ng asawa ko eh. Tsaka yung mata. Oo, kasi pango siya. True. Di ba? Yung sa akin naman, hindi. Parang mostly Ano talaga din? yung Pare-parehas na ako. yung mata tsaka ilong talaga attractive. Tapos yung yung nakaka-inlove talaga sa asawa ko is yung smell. Ang gusto ko yung amoy niya. As in, May baktol. yung pabango, sobrang bango. As in, kahit magana na, sobrang bango. As in, Naiiwan yung amoy. as in, gustong-gusto ko Baktol nga yung yun. amoy. Yung bawang, sibuyas. Ano yan? Ginayuma. Bawang o sibuyas? Diyan talaga ako. Kasi gusto ko yung mga lalaki, sobrang clean. Parang ang net niya kasi. Tapos, Neat. basta, Net. Pang ano yung isda. Fish net. sobrang malinis niya kasi. Ayan. Yun naman talaga number one. Tapos, Ngayon, wala na. Wala pa kailan. wala na talaga. Kahit magwapo pa, wala pa kailan. Bahala. Diba? Next question is, ano yung the best food dito sa Korea para sa inyo? Dami. Magbigay ng isa. Yung gustong-gusto mo? Ako bulgogi. Bulgogi. Sa'yo. Chichige, sundubo. Luto ko ha. Kasi may natitikman din ako dito hindi naman masarap. Oo. Tama. Diba? Hindi naman Luto. masarap talaga lahat magluto. Same lang din sa atin, di ba? Ikaw, ano? Akin, marami. Kimbap talaga yung gusto ko eh. Number one, yung sa Pilipinas pa lang, palagi na akong nagluluto ng sa akin, handmade, kimbap. Tapos yung mga street food, parang gusto ko. Yun. O din. Our question is, ano yung culture shock nyo dito pagdating sa Korea? Attitude. Ano yung attitude? Masasama ugali nila. Mas okay sila? Masama ugali nila. Hindi naman lahat. Pero kahit na sabihin mo hindi mo naman close na makikita mo talaga yung sama ugali.
Di katulad sa atin, di ba? May plastikan na nagaganap. Pero dito talagang, ano talaga sila, no? Talagang pakita nila kung ano sila. Yung ugali. Ugali talaga. Okay. Ako, culture nila. Ano yung culture na? Magkaiba sa Pinas saka dito. Yun nga rin. Kailangan mo talagang igalang yung matatanda. Tapos, kailangan mo sumunod muna sa kanila bago, di ba? Yun. Yun din akin. Yung yung pagkain, dapat sila palagi yung nauna. Yung masyasyak ka ng, ikaw yung kumain, tapos sila hindi pa siya nakain, parang ang bastos mo na, tapos yung magkausap ka, dapat palaging mayo, dushipsyo, parang mga ganyan. Ako naman kasi hindi ko na ano yan eh. Yung pagkain, kailangan mauna. Ay, kasi wala kang biyanan. Hindi kahit nasabihin mo, may biyanan ako. Ay, hindi, I mean, Huwag mong bunyawali biyanan ko. Yun ang buhay namin. Hindi siya umaasa sa biyanan na kayo. I mean, kasama sa bahay. Diyan, Kukunin pa namin yung bahay ko pag ano sila. tapos, di ba yung pagpasok sa bahay, dapat yung sleeper dyan lang talaga, Hindi ganon. pwedeng ipasok. Basta, ang daming culture Mga shock. etiquette sa bahay. Tapos sa mga train station, nakaka-amaze na nakaka-ano. Next question is, ano yung biggest na experience mo dito na sa Korea na struggles? Struggle mo. As in, biggest struggle? Parang, may struggle naman tayo every year, pero yung marang memories mo na, yung sa asawa mo, biggest struggle mo sa asawa mo. Yung mag-i-jessa sila, tapos magsosolal, ikaw magluluto lahat. Ano Jessa? Jessa. Jessa. Ano ba yun? Mag-jessa kayo, magtutwad-twad sila pagka Yung babaw-baw? Magluluto ka, ikaw Jessa, lahat. oo, pag Magluluto, ikaw so, lahat lang magluluto. Chuso. Ikaw lahat magluluto niya. Mag-isa ka lang, tapos ikaw natutulungan. Hugas, lahat. Huhugas, ikaw maglinis ng bahay nyo. Oh, lahat. Yan, nabubuisit ka na, di ka pa tinutulungan ang biyanan mo. Ikaw. Yung salita. Hirapan ako sa salita. Kaya hindi ako nagsasalita. Tagalog pa rin. Dapat mo talaga i-practice yun kasi dito ka. Naku, wala akong pakialam sa kanila! Paano ko pa sila isa-isa? Okay. Akin naman is Sumano ugali sa Hindi! I mean, Nakakaintindi ako, pero yung hirap akong magsalita talaga. I mean sa asawa mo, struggle sa asawa mo. Ano worst na struggle? Ay, marami! Ay, hindi, magbigay ka ng isa. Marami nga. Nagtanong pa. Isa lang pala ang gusto mong sagot. Ano nga daw? Sagot na yung isa. Yun nga, kasi nga, di ba, minsan di rin kami magkaintindihan dahil nga, yung, Sa salita. oo, yung gusto niyang i-explain, parang hirap siya. Kasi hindi rin naman ganun kagaling mag-Tagalog, mag-English. Eh ako, hindi rin naman ako, wag na lang tayo mag-usap. Ganun, mag-away na lang tayo. Ganun. Struggle of ano siya? Communication. Communication. Anong kutok? Ito, bigyan mo ko. Yung sa akin naman is hindi ako problema sa mga sa communication kasi nga yung asawa ko is nanirahan sa ba. So, yung struggle ko is about relation, communication din. Tapos, example, nag-away kami, nagtampo ka. Hindi ka suyuin. One time, lumabas ako, winter nun. Lumabas ako, akala ko, susundan niya ako kasi nga, malamig. Sus, naninigas na ako sa labas, dun hindi ko talaga nakalimutan yung sa taas ako ng bridge, dun sa Seoul Station. Feeling mahaba buhok? Ano ka Feeling ko, yung sa K-drama, yung sasunduin ka, tapos badalan ka ng jacket, tapos Walang Lord, ganon. walang ganon. Diyos ko. Sino ka dyan? Oo. Sundan. Oh my God. Sana all. Umuwi ako talaga 6 p.m. na. Kung lumabas ako umaga na, punta-punta ako sa mga hindi masyadong malamig na lugar. Ayun. Yun talaga yung parang the worst na. Parang yung kaibigan ko rin sa Seoul. Yun, binubugbog niya asawa niya sa Pinas. Pero, mahal na mahal siya ng asawa niya. Tapos, pagdating dito, pero hindi naman siya sinasaktan. Nagkatampuhan lang sila. Ngayon, yung kaibigan ko, nagpunta rin sa labas. Eh, syempre, sanay siya laging sinusundan, inaamo. Hindi siya sinundan, nagulat siya. First time to bakit ganun? Nagulat siya, hindi siya sinundan. Yun din ako nung sa Pinas pa ako. Sinundan ako, nagtampo ako, nag-away kami. Sinundan niya ako doon sa farm namin, nag-ano ako ng damo. Yun, pagdating dito sa Korea, iba na. Oo, nag-iibang ugali nila. Pinapakita na talaga nila kung sino sila. Kasi Korea to parang ganun. Pero okay lang din naman. Fighting pa rin. Kasi nga, di ba noon, nasa Pinas sila. Siyempre, takot pa sila. Asawa ko parang wala din naman. Kasi ako, taong bahay lang din ako. Taong bahay siya. Inom kami. Parang nagkakasundo kami. Tapos pagdating dito, syempre yung salita na, di ba?
kailangan kong ganito ganyan. Tapos nakakalimutan din niya yung ibang English, yung ibang Tagalog. Kaya yun. Dati kasi parang inom lang, happy-happy lang. Pagdating dito, ay, eto na ang totoong buhay. Wala nang... Next question, nakikilala niyo yung asawa niyo, no? May religion ba sila? Meron. Ano? Palasimba sila? Yung mga biyanan ko pala simba, yung kuya niya, ano pa nga sa simbahan, yung asawa ko, wala. Meron siyang religion, pero nakwenta yun. Wala kwenta yun. Pero Christian sila. Ako wala. Walang, hindi nagsisimba yung asawa ko. Mm. Hindi. Ako nung nakilala ko yung asawa ko dun sa sa Pilipinas lang. First time nag-meet, dinala ko talaga siya sa church. As in, yun talaga yung goal ko kasi yung sabi ko mag-asawa ako ng like Christian. Pero hindi yun na kasi nga yung Korean. As in, parang wala silang religion. Meron. Hindi, merong Korean na walang religion, di ba? Oo, meron. Yung talagang wala Hindi silang sila kinikilala. naniniwala sa Diyos. Ang Diyos nila pera. Pero yung asawa ko is sila? Diyos nila parang yung Catholic. sinasamba nila yung magulang lang nila. Oo. Parang ganun. Hindi sila niwala Bakit? sa Diyos. Pag dito, mabubuhay ka ba kung wala sa magulang mo? Ganun sila. Ganun ang Tapos, paniniwala. Makakalamon ka ba kung wala kang pera? Sino Diyos mo? Hindi yung pera. Pero maganda na ngayon kasi medyo yung asawa ko is na slowly na dinadala ko siya sa sa church, tapos nausap kami minsan about sa God, ganun. Parang ganun na yung Christian mga ka, di ba? namin. Parang na slowly ko na siya nahahatak. Hindi tulad before na Wala lang. wala siyang mga ako ignore niya lang ako sa mga pag mag-uusap kami about na Bible, parang ganun lang na siya. Pero nung kami sa din dito sa Seoul na parang na-training dun sa Catholic siya na Katulog. Ganun, parang slowly din siya na kasi yung biyanan ko, 'di ba? Sobrang sila. Member sila sa church sa Ang biyanan mo? sa Seoul. Yung Mas dalawang biyanan, maganda. lalaki at babae. Hindi lang na-adapt nung asawa mo. Oo, kasi nga dun siya sa Pilipinas. Matagal siya dun 13 I years. mean, bata. Ilang taon naman na asawa Oo, mo? yung bata. Nung bata siya, hindi siya na Yung naman kasi hindi naman sila masyado pala simba nung bata pa. So, Nung bata nito pa lang yan yung siya. mga biyanan mo? Oo, kasi nga before sobrang Busy. trabaho Oo, talaga nung bata pa siya. Parang wala silang time mag-church, parang ganun. Pero nung pag matanda na sila, parang nasa age pa 40s na sila, yun pa sila sa church talaga as in Kaya ngayon na sila, 60, 70 na sila. Member na sila ng church, parang ganun.